Lugan ng lamok, magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Nagpapatuloy po ang paglilitis katarungan para sa bayan. Atin pong napanood ang pagpresenta, ang unang araw ng pagpresenta ng depensa ng kanilang testigo. Ito po ay si Congressman Toby Tiangco na nag-testify tungkol dito sa naging pagboto at naging proseso ng pagboto patungkol dito sa impeachment complaint na inihain ng mga kongresista laban kay Chief Justice Renato Corona. Kung mapapansin natin, pinisinta siya bilang ibabahagi daw niya ang mga sirkumstansya ng pagboto ukol sa impeachment, na kung saan sinabi naman ni Attorney Dennis Manalo ay kinikwestiyon nga nila integridad nitong mismong impeachment complaint, pati ng mga taong nag-a-allege nito sa kanya. At makikita nga natin na nung napunta itong mga ito, maraming sistema ang lumabas tulad ng usapin ng PDAF at mga usapin ukol sa pagpapatakbo ng House dun sa ganitong klaseng matters. Attorney JJ, ano bang masasabi doon sa kaganapan natin ngayong araw? Yung kaganapan ngayong araw, medyo protracted yung testimonya ni Congressman Tiangco, mawalang galang na po, Pero siguro hindi pa natin ngayon mahuhusgahan kung may relevance ba o wala yung kanyang testimonya ukol dito sa impeachment trial na nagaganap. Kasi napakaaga pa. Yun lang, medyo ultimo yung ating mga senator judges, nahabaan doon sa kanyang gustong patunguhan. And which is yung sinasabi niya na hindi binasa ng ibang congressmen ang complaint bago ito na ipasa sa Senado. So, gusto lang nilang palabasan na ni-railroad ito. Ngunit napakahaba nung kanyang mga ine-establish na facts to the point na medyo lumalabas na may grudge lang itong si Congressman Tiangco. Pero Attorney JJ, ang tanong ko lang, di ba nag-rule na si Senate President Juan Ponce Enrile na supisyente itong complaint at walang question dun sa naging pag-transmit nito mula sa Kongreso patungo sa Senado? Tama. Yung ruling kasi nila Senator Enrile, kakaiba ito doon sa nangyari noon kay President Estrada, sapagkat yung kay President Estrada nagsimula lamang sa iisang nag-aakusa. Pero ito, initiated by the House. So, ang gusto nila sabihin, once na nakakuha ng sufficient number of signatures, ito ay sufficient na para ipasa ngayon dito sa Senado. Hindi lang natin malaman kung anong gusto talagang patunguhan ngayon dahil napakaaga pa talaga. Maraming salamat, Attorney. Puntahan natin ngayon ang press briefing ng prosekusyon. Kasama po dun sa testimonya ni Congressman Tiangco at pangalawa, wala po kaming nakikitang beneficial o nakakatulong sa depensa naman po ni Chief Justice Corona. Unang-una, yung question na hindi substantial yung reklamo at hindi ito impeachable offenses, may narinig ho ba kayong sinabi si Congressman Tiangco ukol sa SALN o tungkol po dun sa, kasi yun ang paratang po namin sa Article 2, meron ho ba tayong narinig dun sa pagiging pabago-bago ng desisyon ni Chief Justice Corona? Yun po ang alegasyon namin sa Article 3. At doon naman sa Article 7, meron ba ho ba tayong narinig doon na tungkol sa naging role ni Chief Justice Corona sa pagiging biased o partial sa kaso po ni Ginang Arroyo? Wala po tayong narinig doon. So, hindi po siya konektado doon sa iniaalok o sa layunin ng depensa. At pangalawa, gusto nilang gumawa po ng isang duda o doubt doon sa aming kaso. Alam niyo po, maayos po yan kung ang pinag-uusapan po natin ay hindi impeachment case. Kung ang pinag-uusapan po ay isang criminal case. Sapat na po yung gumawa kayo ng kaduda-duda dun sa kaso po ng prosecution. Pero palagay ko ito ay impeachment case. Ang usapan dito ay, ang layunin dito ay hindi parusahan po ang respondent o yung nasasakdal. Ang layunin po dito ay protektahan po ang publiko. So sa amin, mahalaga na sagutin po yung mga paratang namin na hindi tapat si Chief Justice at hindi he is unfit to sit as Chief Justice. Yun ang dapat maging responsive yung depensa dun sa mga allegation na yon. So palagay ko negative defense ito, bagay po ito sa isang criminal case, pero I think an impeachment case calls for a more
substantial defense in terms of affirmative defenses and telling the public ano ba talaga yung katotohanan dito. Salamat. Dagdag lang, Pia, no? Kung titignan nga natin yung testimonya po ni Congressman Toby, halos lahat opinion, no? Opinion lang po niya. Pero hindi pwede nating sabihin yung opinion niya po ang mas nangingibabaw sa 188 or sa 200 na congressman na naniniwala na kailangan tanggalin po si Chief Justice Corona. So, ito'y nagpapakita nga na parang nasayang po yung araw po natin ngayon. At nakakalungkot po dahil kagaya na sinabi ko kanina, nag-roadshow na nga po si Punong Maestrado Corona sa iba't ibang mga stasyon, nagpa-interview, at inaasahan nga ng taong bayan na siya po ay maglalatag ng kanyang depensa ngayong araw, pero ano nakita po natin? No? Hindi depensa, kundi side issue na naman. Yun nga po ang sinabi po ni Senator Judge Jinggoy Estrada, kailan ba tayo mag-uumpisa sa Article 2, Article 3 at Article 7? Dahil ito yung hinihintay ng taong bayan. So, hopefully, no? Pero sa tingin ko, bukas, mukhang more of the same eh. So, ito'y nagpapakita na mukha yatang hindi handa ang panig po ng depensa sa kanilang ebidensya na ilalatag sa harap ng impeachment court. Sir, Congressman Tañada, kanina kasi sinabi ni Senator Enrile na in the interest of justice, while they cannot subpoena you and the others who signed as the chief complainants, baka raw you can voluntarily appear na lang before the court. Have you thought about this po? Handa po ba kayong tumestigo? We will talk to our colleagues first with regard to this, no? Dahil there are certain implications that we want to avoid with regard to this issue. So, kailangan pagkausapin muna namin yung mga colleagues po namin. Malinaw naman, no, na sinabi na namin dati pa, bago pa nga magsimula ito, in fact, last week pa lang, nung nagsisimula pa lang tayo, nung tinitingnan natin yung kanilang compliance ng list of witnesses, it was clear to us that they were going to create a sideshow. And the sideshow is to put Congress on trial. It is to put the members of Congress as witnesses so that these very same individuals, siya rin huhubaran dyan, ano? At ipakikita yung weaknesses nung complaint at as well as yung issue ng validity, which are all matters na settled na. Pinag-usapan na po yan, and in fact, yung bagay na yan ay nasa Supreme Court, dinala pa mismo ng defense doon. So, napanood po natin ang bahagi na press briefing na isinasagawa po ng prosecution panel. At bago po tayo magpatuloy sa ating diskusyon tungkol dito sa naganap na paglilitis, ay panoorin muna natin ang ilang mahalagang paalala. Ganap ang dengue, mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok, butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba, palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo, alisin ang tubig sa paminggalan, linisin ang mga lulod, itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok, magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. At nagbabalik po tayo dito sa Senado para sa ang paglilitis. Kasama natin ang isa sa mga Senator Judges, Senator Gringo Honasan. Magandang gabi na po sa inyo, Senator. Magandang gabi, Gio, Kathy. Senator, how do you find today at ngayon is day 1 for the defense? Medyo matagal, boring at times, pero at least may idea na tayo ng pacing nito. No? Kanina naman, it was interesting even for laymen like us, no, non-lawyers, dahil nung mag-ruling yung korte na tapos na yung issue ng probable cause, no, dahil na-transmit na nga at judgment call yan nung malaking kapulungan,
ang focus na lang yata ay motive. So, in that sense, marami pa rin tayong dapat hanapin na aspeto at issue. At malalaman natin na sa Defense Council kung ano ang plano nila. Nabanggit nyo nga po, Senator Nasa, na nagsagawa na ng ruling itong impeachment court tungkol dito sa validity ng complaint. There's no question about it. Pakipaliwanag po sa amin kung bakit naging ganito ang pagdedesisyon ng impeachment court. Ayon sa mga sinabi ni presiding officer, nasa batas, no? Nasa saligang batas. Kaya hindi maaaring questionin yung judgment call ng mga congressmen nang hindi binabago yung saligang batas. So, dun sa issue nyo na at least na ipaliwanag na yan dun sa defense, no? Pangalawa, mahirap naman ibalik pa sa House yun without generating another round of procedures. No? Pero sa pangkalahatan, ang pinakamahalaga ron na nasabi ni presiding officer, Senate President Enrile, na hindi naman tinutulan ng mga senator judges is walang pwedeng pumigil sa trial. So, kung dumulog po sa Korte Suprema ang defense, ipapatuloy at paninindigan niyo po ang pangyayari despite the fact if they find a TRO, if they